Patuloy tayo na sa umagang ito at maging sa mga darating pa siguro na pagkakataon ng mensahe ng ating Diyos na lagi nating ipinapahayag, kanyang binibigay sa atin, ay lagi nating naiugnay doon sa tinatawag na kalagayan natin sa kasalukuyan, sa kung ano yung ating nararanasan sa kasalukuyan. Dahil nga po sa hindi naman natin maitatanggi, sa ayaw natin at sa gusto, lahat tayo ay apektado pa rin ng kung ano yung nararanasan natin ngayon patungkol sa COVID-19. Apektado tayo lahat. Katunayan, sa pinakahuling inaprubahan o ipinahayag na kalatas ng ating Pangulong Rodrigo Duterte na i-extend yung ECQ, yung Enhanced Community Quarantine until May 15. Kaya tayo lahat ay, whether we like it or not, tayo ay apektado sa nangyayaring ito. At kaya ang malimit na katanungan ng mga tao, Kristiyano man hindi, nang nagsimula itong problema sa COVID-19, hanggang sa kasalukuyan na nagkaroon ng pronouncement ng ating Pangulo, ay ang malimit na katanungan pa rin ay until when we will be in this situation? Hanggang kailan kaya tayo mananatili sa ganitong kalalagayan? Kailan kaya ito magtatapos? Di ba? Yun yung nakalagay na malaking katanungan sa isip ng bawat isa sa atin. At dahil nga sa kagustuhan natin na tayo makawala na dito sa kalalagayan to. Kaya minsan, ang naging kaisipan, is there a way out? Meron pa ba itong solusyon? O talagang meron pa ba tayong patutunguhan na mas maayos na buhay sa kabila ng ating nararanasan ngayon? Meron pa bang paraan para tayo ay makaalagwa o makaalis dito sa sitwasyon na ito? Alam niyo po, ang Biblia ay patuloy na nagbibigay naman ng napakaraming mga kasaysayan, mga ehemplo na nasulat hindi upang mabasa lang natin, upang magbigay sa atin ng encouragement na sila man ay nakaranas. Yung ating mga ninuno ay nakaranas ng katulad din na mga karanasang ating dinaranas sa ngayon. Mga sitwasyon na para bagang wala ng patutunguhan, para bagang sitwasyon na wala ng solusyon. Ito'y nangyari, di ba? Popular naman nangyari sa lahat. At alam natin na kasaysayan ng ating ninunong si Abraham. Sino ba si Abraham? Sa panahon na si Isaac ay pinagkaloob sa kanya ng ating Diyos, na si Yahweh, dumating ang pagkakataon na sinabi ng Diyos na si Yahweh kay Abraham na ihandog mo si Isaac. Diba? Para sa isang magulang, ito'y isang sitwasyon na napakahirap na para bagang iaalay mo, ihahandog mo yung anak na kaisa-isa na si Isaac na alam mo na ito ay mawawala o mamamatay kapag ito inihandog mo na. Diba? Nasa dulo ng sitwasyon si Abraham na para bagang ang hirap, para bagang walang solusyon. Pero sa kabila nun, siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Doon sa kasukdulan na ng sitwasyon na si Isaac ay kanya nang sasaksakin, biglang nagkaroon ang Diyos ng solusyon na ibinigay sa kanya. At alam na natin ang history, alam na natin ang kasaysayan kung paano ang nangyari. Siyempre, hindi naman ninanais ng Diyos na sa sitwasyong ito'y manatili tayo nang wala ng solusyon. Laging meron. Laging may paraan ng Diyos. Maaaring sa ngayon nga, kahit na hindi ang pag-usapan ay COVID, maaaring sa ngayon nga lahat tayo may iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Iba't ibang problema, iba't ibang dalahin na maaaring may kinalaman sa relasyon sa pamilya, maaaring may kinalaman sa ating mga hanap buhay, may babalikan pa ba tayo, sa ating mga negosyo na halos ay hindi na kumita o maaaring nalugi pa, sa ating mga pag-aaral na naapektuhan, sa ating karamdaman, sa mga sakit na maaaring naranasan natin. Maaaring tayo ay nasa ganyang mga sitwasyon na tila baga ang pakiramdam natin, ang kaisipan natin ay tayo ba ay may makakaalagwa pa o mayroon pa bang daan na pwede tayong tunguhan. Alam niyo po, ang isa pa sa napaka-popular na kasaysayan sa Biblia, yung nangyari sa mga yung mga Israelita, na nang sila ay palayain ng Diyos mula sa Ehipto sa pamumuno ng Paraon, ang mga Israelita sa pangunguna ni Moises, sila ay pinalaya at sila ay naglakbay, tumakas at nang sila ay mapatapat doon sa lugar ng dagat na pula, ito'y dead end.
Kumbaga sa inaasahan nila na maayos na pupuntahan nila, ang napuntahan nila ay dead end. Na kung saan may humahabol sa kanila na napakalaking problema dahil sila nga ay papatayin. Sitwasyon na masasabi natin, meron pa bang daan? Meron pa bang malulusutan o matatakasan? Katunayan nga, yung mga ibang kasama ng mga nila Moises ay nagalit na sa kanila, sinisi sila Moises, sinisi sila, ang gusto yung makabalik na muli doon sa Ehipto. Pero dahil nga si Moises ay nagtiwala sa utos ng Diyos na pangunahan ang kanyang bayan para sa paglaya, biglang nagbigay uli ng solusyon ng daan ng Diyos. Nahati yung dagat at alam na natin ang istorya kung paano nangyari ng mga Israelita ay nakarating doon sa tinatawag na pagtatagumpay at ang mga Ehipsyo naman ay napunta doon sa kapahamakan. Tatandaan po natin lagi, doon pa lamang sa dalawang kasaysayan na yun, ay alam na natin at maaaring tayo mismo sa ating buhay. Marami tayong naging karanasan. Mga problema na para bagang wala na, nag-give up na tayo. Para bagang alam na nagawa na natin lahat, kaya tayo ay tumigil na, sumuko na tayo. Naiintindihan natin na anuman ang problema na ating kinakaharap, laging may solusyon ng Diyos. Yun ang lagi ng nais ng Diyos na maikintal sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. Meron laging solusyon ng Diyos, meron siyang napakagandang plano lagi para sa bawat isa sa atin. Ngunit yan ay hindi pusa na nangyayari. Para yan ay mangyari, siyempre, kinakailangan sundin natin yung daan na nais ng Diyos na lakaran natin. Hindi po pwede na meron tayong mga dinadala, meron tayong mga suliranin, ang gusto pa rin nating solusyon ay kung ano yung gusto nating mangyari. May best solution ng Diyos. Mayroon siyang best na pamamaraan upang kung tayo susunod sa daan ng Diyos, solusyon na kanyang ibinibigay sa atin, matatanggap natin yung mga biyaya, yung kapangyarihan, at yung tinatawag na paghahari ng Diyos sa ating buhay. Gaya na sinabi ko, walang taong walang problema. Ang ipinagkakaiba lamang ng mga problema ay yung laki o yung extent ng tinatawag na problema. Pero lahat tayo may problema. Ngayon ang tanong, how God shows His way when there seems to be no way? Paano ba nagpapakita ang Diyos ng landasin, ng solusyon doon sa mga landasin na para bagang wala na tayong darahanan, wala na tayong tatahakin, wala na pagpipilian, wala na solusyon sa ating mga problema? Siyempre, gaya na sinabi ko kanina, at ito na may karanasan na natin lahat, sa lahat ng mga nararanasan nating crisis, personal man o pangkalahatan, pangmundo man, laging merong solusyon ng Diyos at merong lagi siyang nais na ipakita sa bawat isa sa atin. Ngunit yun, ang gana sinabi ko, hindi kusa na nangyayari. Yung una na dapat nating makita, na ipinakikita ng Diyos ang daan, ang solusyon, kung tayo ay patuloy na sa Kanya ay magpapaturo ng daan na dapat nating lakaran. God shows His way when we ask Him to teach us the way to go. Kapag hinihiling natin na sa Diyos na ituro sa atin ang daan na dapat nating lakaran, hindi yung kung ano yung gusto nating daanan ang siyang ipipilit natin sa Diyos. Hindi yung nagseset na tayo ng gusto natin, hindi sasabihin natin sa Diyos na, Panginoon, ito ang gusto ko. Ipinipilit natin. Kaya lamang sabi sa Kawikaan 16:25, di ba? Ang sabi rito, may daang tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay kapahamakan. Maaring meron tayong solusyon na ginagawa na gusto natin mangyari sa ating isipan, pero alam ng Diyos na ang mangyayari sa atin ay kapahamakan, kaya ang ginagawa niya hindi niya ito binibigay sa atin. Kasi nagmamalasakit siya sa atin. Ang kailangan para tayo ay tanggapin natin yung tamang pamamaraan ng Diyos, yung tamang solusyon ng Diyos at mga pagpapala niya, ang kinakailangan magpaturo tayo sa Kanya. Alamin natin sa Diyos kung ano yung daan na dapat nating lakaran upang tayo ay hindi mapahamak. Sabi nga sa Exodo 33:13, sabi ni Moises, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Kita nyo, ipinakikiusap ko, sabi ni Moises, na sabihin nyo sa akin ang inyong mga daan, ang inyong panukala, para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa atin. Sa akin, sabi niya. Sa sandali na malaman natin ang kalooban ng Diyos,
mauunawa natin yung mga daan na nais niya na lakaran natin sa ating buhay. Gayun din sabi ni David sa Psalms 86:11, ang kalooban mo ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Ito naman yung isang napakagandang bahagi ng sulat ni David na patungkol doon sa tinatawag na sino ba si Haring David? Di ba? Isang napakatalino at yung favor ng God na nasa kanya. Pero sa kanyang pagsasabi, ang lagi pa rin niyang namumutawi sa kanyang puso. Sabi niya, ang kalooban mo ang ituro sa akin, at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Kaya sabi rito, napakahalaga para malapitan natin yung daan, yung maliwanag na daan ay pinakikita ng Diyos sa sitwasyong ating kinalalagyan. Ang sabi rito, tayo ay magpaturo sa Kanya kung nasaan yung daan na dapat nating lakaran. Hingin natin yung katalinuhan, yung wisdom na nagbubuhat sa ating Diyos upang maunawa natin kung ano talaga ang Kanyang daan. Tanggapin natin sa ating sarili na ang ating pamamaraan ay malimit na salungat sa pamamaraan ng ating Diyos. At ito'y pinatunayan niya sa kanyang tala sa Isaiah 55:8-9. Sabi rito, ang sabi ni Yahweh, ang aking isip ay hindi nyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit ay higit na mataas sa lupa, ang daan at isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ito pinatutunayan ng salita ng Diyos, kaya napakahalaga na yung ating isipan ay iayon natin sa kung ano yung nais ng Diyos. Kasi pinatunayan ng salita ng Diyos na magkasalungat ang ating gusto lagi. Kaya kung ipipilit natin yung ating gusto, magkakamali tayo ng daan. Magkakamali tayo ng pagsunod sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay susunod, hihingin natin sa Diyos yung daan na dapat nating lakaran, ipakita sa atin, i-guide sa atin, magkakaroon tayo ng tinatawag na bunga sa ating buhay. Madali namang malaman kapag tayo ay nakalalakad sa kalooban ng Diyos. Nakikita yung bunga sa lahat ng ating mga ginagawa. Nasasalamin sa ating mga ginagawa. Hindi lamang yung nagkakaroon tayo ng kaalaman ng salita ng Diyos, kundi nagkakaroon tayo ng tinatawag na bunga sa ating buhay. Nag-i-increase yung ating kaalaman. Nagiging matalino tayo. Kaya hindi tayo nalililang na kaaway na dumaan sa daang salungat sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas 1:9-11, sabi rito, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu Santo. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Kita nyo, napakaganda ng huling bahagi ng sinasabi sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Diba? Ang sabi rito, upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Alam ko, sa panahon ito, tayong lahat ay nagtitiis. Diba? Sinusupil natin ang ating sarili. Yung ating dating layaw ay sinusupil natin dahil nga doon sa tinatawag na isipin na yan. Pero sabi rito, hindi tayo dapat malungkot. Ang sabi rito, upang masaya natin mapagtiisan ang lahat ng bagay na nangyayari. Kaya lamang ito'y mangyayari, yung kagalakan na tayo ay magalak pa rin nagtitiis kung yung daan na ating lalakaran, ito yung daan patungo sa Diyos. Daan na kung saan after nitong COVID-19, dapat patuloy tayong maglalakbay sa daang nais ng Diyos na ating lakaran. Pangalawa, na mangyayari sa atin, na makita natin at malakaran yung daan na pinapakita sa atin ng Diyos when we ask, seek, and knock. Sabi rito, God shows His way when we ask, seek, and knock. Ito'y sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus.
Ang ating Panginoon mismo ang may sabi nito nung siya'y nangangaral sa Mateo 7:7. Sabi niya rito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Alam niyo po, ito yung kung titingnan natin, kung pagbubulay-bulayan natin maigi, itong talatang ito na kung saan ay sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 7:7. Ito yung dapat ay kumpletong response natin sa mga nangyayari ngayon. Ito yung kumpletong response na dapat ay sundin natin na sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Ano yung una? Sabi rito, ask, pray. Kulang na lang ay sabihin o i-rephrase, sabihin na lang ng ating Panginoon Jesus na kausapin niyo ako. Talk to me. May problema ka? Talk to me. Lumapit ka sa akin. Sabi ng ating Panginoon Jesus, pray. Ilang beses ka bang nagpe-pray? Yan bang panalangin mo, yung panalangin kahit nakapikit, nakamulat, o meron pang kaharap na ibang tao yung masasabi mo dahil sa uladong prayer na lang yan? Di ba? Yan ba'y prayer na bago kumain ng umaga, bago kumain ng tanghalian, o bago kumain ng hapunan? Sabi dito, pray. At hindi basta prayer na simple lamang, kundi persistent prayer. Panalangin na nagpupumilit, nagsusumamo. Diba? Kaya sabi ng Diyos, ask. Ang ating Panginoong Jesus na nagsasabi, may problema ka, lumapit ka sa akin. Talk to me. At tayo, siyempre, kaya sinabi ko kanina, ito yung dapat na kumpletong response ng mga Kristiyano sa paghaharap sa tinatawag na problema. Hindi sapat na tayo mananalangin lang. Hindi sapat na tayo hihiling lang. Ang sabing pangalawa ng ating Panginoon Jesus, seek. Diba? Diba tayo, like example, diba tayo nananalangin, may problema tayong pinansyal. Nananalangin tayo, Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. Sana po ako'y magkatrabaho na para meron kaming magamit na pinansyal. Diba? Yung kapag walang COVID, naari na tayo lumabas, makapagtrabaho. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, seek. May hinihingi ka sa Diyos, may hanapin mo. Pag sinabi mong, Panginoon, gusto kong magkaroon ng trabaho, abay dapat ay lalabas ka ng bahay mo, mag-a-apply ka. Diba? Seek and you shall find. Hindi pwedeng humihingi ka ng pagkain o ng trabaho sa Diyos, nakahiga ka na parang si Juan Tamad, inaantay mo na tumapat sa bibig mo yung bayabas. Seek. Kinakailangan mag-ayos ka sa iyong sarili, lumabas ka, maghanap ka ng trabaho, makipag-usap ka. Diba? Yun ang dapat. Hindi pwedeng panalangin ka ng panalangin pero wala kang effort. At pangatlo, nasabi ng ating Panginoong Jesus, after na ikaw ay mag-ask, mag-seek, knock. Paano ba yung knock? Ang knock ba sa pamamagitan ng salita? O sa pamamagitan ng paglalakad? Kakato may gagawin ang iyong kamay. Diba? O, balikan natin yung sa trabaho. Nanalangin ka sa Diyos na magkaroon ng trabaho, and then naghanap ka ng trabaho. Niloob ng Diyos na magkatrabaho ka. Dapat pag nasa trabaho ka na, trabahuin mo yung trabaho. Magtrabaho ka talaga. Strive. Magsikap. Para yung kumpletong cycle ng pagpapala ng Diyos, simula ng ikay nanalangin hanggang sa tanggapin mo, ay magkaroon ng kakumpletuhan. May ginawa ang Diyos at meron ka rin dapat na gawin para yung trabaho mo ay makakinabangan. Kaya sabi rito, God shows His way when we ask, seek, and knock, na dapat ay makita natin. Ang pangako ng Diyos na tayo ay makaalagwa sa lahat ng ating mga pinalalagyang sitwasyon ay sure na sure. Totoo yun. Hindi naman nangangako ang Diyos ng hindi totoo. Lahat yun totoo na pwede nating panghawakan. Kaya lamang kinakailangan persistent tayo.
Nagpupumili tayo. Natandaan nyo ba nang si Jacob ay makipaghagel doon sa angel? Talagang ano siya, buno. Ganon din tayo. Makipagbuno tayo sa Diyos. Sa paghingi, sa paghahanap at sa pagnap. Hanggang sa ang pinto na nais ng Diyos na buksan para sa atin ay bumukas. Yung door of opportunity. At tatandaan siyempre natin lahat, mga kapatid. Tatandaan natin, lagi nating ilalagay sa ating isipan. Hindi lahat ng pinto na ating kinakatok nais ng Diyos na buksan. Kasi alam niya, hindi maganda yung pinto na yun para sa iyo. Ayaw niya na doon ka pumasok. Kaya kung hindi niya binubuksan ng isang pinto na ayaw niya sa iyo, siya naman ay nagbubukas ng panibagong pinto na dapat mong makita at iyon ang dapat mong pasukan. Tatandaan po natin, kapag may pintong isinasara ang Diyos, huwag nating pupwersahin na buksan ang pintong yun. Mapapahangap lang tayo. Kaya napakahalaga yung tinatago na wisdom, na makita natin yung daan na nais ng Diyos na ating puntahan. Pinto na dapat nating pasukan upang yung kumpletong pagpapala ng Diyos, yung kalooban niya, ay tanggapin talaga natin, maranasan natin sa ating buhay. Pangatlo, God shows His way when we confess our sins. Alam na natin lahat, nakatala sa awit, maging sa Isaias, na sinasabi, ang ating mga kasalanan ang siyang nagiging hadla, kaya hindi naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Dapat maliwanag sa atin lahat yun. At ang kasalanan naman, sabi ng Diyos, kung tayo magko-confess, kung tayo magsisisi, papahayag natin sa Kanya, tayo patatawarin niya ng lubusan. Maging tapat lamang tayo sa paghingi ng tawad sa ating Diyos. Sabi ni Haring David sa 51, sa Psalms, verses 2, lundag sa 11 at 12, sabi rito, linisin mo sana ang aking karunhan at patawarin mong aking kasalanan. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Ang pinaka mahirap o masasabi nating ang hirap sa likas ng isang tao, yung aminin na siya nagkasala. Yan ang likas ng tao. Kaya tuloy kahit mali na, ipinipilit pa, nagpapaliwanag pa, nagja-justify pa. Pero pag sinabing mali, kahit anong justification ang gawin mo, ba't mo nagawa yun, mali pa rin yun. Mali pa rin yun. At siyempre, kapag mali, sangayon sa salita ng Diyos, aminin natin. Let us admit. Kasi kung tayo makasalanan, tayo may karumihan, i-admit natin na kailangan natin ang paglilinis ng Diyos. Hindi pwedeng manatili tayo sa kalagayan tayo marumi bunga ng kasalanan. Kailangan natin ang paglilinis ng Diyos upang hindi nawawala ng kabuluhan yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung pagkabayubay niya sa krus, pagtagas ng kanyang dugo, kapahayagan ng paglilinis niya sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang mag-confess tayo mula sa kasalanan nating mga sinadya na ginawa, kasalanan bunga ng bunga ng ating pagpapabaya, di ba? Tayo nagkakasala bunga ng ating mga ginawa, and then tayo nagkakasala rin kasi meron tayong kapabayaan, mga bagay na dapat nating gawin pero hindi naman natin ginagawa, pinagagawa ng Diyos, tayo nagkakasala rin. Kasalanan bunga ng ating mga maling pag-uugali. Di ba? Tayo nakakaalam nun na kung tayo nananatili pa rin doon sa tinatawag na maling pag-uugali, maling pag-iisip, tayo nagkakasala pa rin sa Diyos, na ang kailangan natin ay i-confess, humingi ng tawad, at tulungan tayo na wag nang makapanumbalik kung sa ganong malalagayan. Kasalanan bunga ng maling akala, di ba? Yan ang malimit, kaya ang tao ay nadadaya. Akala ko kasi, even sa panahon nila Eva at Adan, akala ko ganito, ganyan. Kaya tuloy ang nangyayari, akala'y tama, mali pala. Kaya ang bunga ay yung kapahamakan, pagkamahamak. At yan sinabi ko nga,
ang talagang nakalulungkot ng todo. Maraming tao ang nasa sitwasyong may problema sila, nagpupumilit na resolbahin yung problema sa sarili nila. Kasi bakit? Ayaw nilang umamin ng kasalanan. Kaya kahit sa Diyos, ayaw silang mag-confess. Mataas ang pride. Di ba? Ang isang taong ayaw humingi ng tawad, mataas ang pride. Ayaw masabing siya ay nagpakumbaba kasi ang pananalangin, pagsisisi, pagpapakumbaba. Yan ay simbolo ng kababaan, humility, yung paghingi ng tawad. Eh marami ang tao ma-pride. Kaya tuloy sukdulang siya ay hindi maging kalugod-lugod sa harap ng ating Diyos, ay hindi magsisisi pa rin sa mga kasalanan. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ay tinuturuan tayong maging humble. Ipinakita na yan ng ating Panginoong Sus. Aminin natin na tayo mga nagkasala. Tayo magsisi sa kasalanan. At syempre, hindi sapat yun. Matuto tayo ng lesson. Hilingin natin sa Diyos na bunga ng ating mga kasalanang nagawa ay pinagsisi sa natin sa Diyos at tayo pinatawad, magkaroon tayo ng lesson doon sa mga maling bagay na naranasan natin ngayon, upang yung tunay na correction sa buhay natin ay ating maranasan. Pang-apat, God shows His way when we fix our eyes on Jesus. Hindi po pwedeng gusto nating tahakin yung tamang landas na pinararaanan sa atin na ating Diyos para tayo makaalagwa sa mga problema o krisis na ating kinakaharap, pero tayo naman ay hindi nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa John 14:6, I am the way. I am the way, the truth, and the life. Kaya hindi natin pwedeng sabing dumadaan tayo sa tamang landasin ng ating buhay, pero hindi tayo nakatingin sa ating Panginoon Jesus. Ito, fix our eyes. Kaya sabi sa Hebreo 12:2, ang sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal na ito. Diba? Ang mga tao kapag may problema, ang focus ng isipan, problema. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ang tao ay may sakit, bago siya matulog, ang laman ng isipan niya yung kanyang sakit. Pagising sa umaga, ang laman ng isipan niya yung kanyang sakit. Diba? Kapag siya ay walang makakain, walang pera, bago matulog, ang pinoproblema, ano kakainin bukas? Paano magkakapera bukas? And then, pagkagising, iniisip ko agad kung paano magkakaroon ng kakainin at paano magkakaroon ng pera. Ha? Kaya nangyayari, bago matulog, sa kaisip sa mga problema ngayon, nakatulog na nang hindi nagpe-pray. And then, paggising sa umaga, ang inisip agad ay yung puro problema, kaya nangyari, nagising at bumangon nang hindi na rin nakapag-pray. Ang sabi ng Diyos, ang daan ay pinatuturo sa atin, ay ginigiya sa atin. Fix our eyes to Jesus. Para yung problema na ating nararanasan dito ay maging tama yung solusyon na ating dinadaanan. Yung magtiwala tayo sa Diyos. Ang kalooban ng ating Diyos Ama ay nasa sa ating Panginoong Jesus. Kung nais natin na magawa ang kalooban ng ating Diyos Ama, sundin natin ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating example. Si Jesus ang ating modelo. Si Jesus ang ating tularan. Kung ikaw ay sculptor o yung manlililo o ikaw ay nagguguhit, nagpipinta, dapat huwag mong aalisin ang iyong focus doon sa iyong model, sa iyong kinokopya. Kasi kapag inalis mo doon sa kinokopya mo yung paningin at naabala ka sa iba, hindi mo siya magagawa perfectly. Kaya si Jesus bilang modelo natin, dapat nakafocus tayo sa kanya, sa kanya. Kasi kapag hindi at ipo-focus natin ang mata natin sa problema, hindi magiging maganda ang picture ng ating buhay. Magkakaroon siya ng pangit na timpla ng tinatawag na problema. Ang daan ng ating Panginoong Jesus ay perfect.
100% perfect. Kaya kung tayo naghahanap ng daan o tamang landas para tayo huwag mapahamak at masunod natin ang kalooban ng Diyos sa sitwasyong ating kinalalagyan, daanan natin ang daan ng ating Panginoong Sus. Tatandaan natin ang ating Diyos nang sinabi niya na sundin natin siya. Let us focus our eyes on Him. Sinabi niya na ako ang daan. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi niya sinabi yun na gawin mo yan, bahala ka na. Hindi naman sinabi ng Diyos na yun na sumunod ka, bahala ka, basta bahala ka, gawin mo kung paano mo gagawin yan. Hindi ka naman. Sabi sa Philippians 4:13, nasabi rito, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ang sabi rito ni Apostol Pablo? Diba? Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Bagaman may inyuutos ang ating Diyos na dapat natin gawin, binibigyan naman tayo ng assurance na siya pa rin ang magpapalakas sa atin. Diba? Napakasarap. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Magtiwala sa Diyos. Kasi kung gagawin natin yun, yung pangako ng Diyos, ay tatanggapin talaga natin. Walang pagdududa. Magtiwala tayo. Panglima, God shows His way when we ask the Holy Spirit to intercede for us. Totoo tayo, mahalagang tayo nananalangin. At hinihingi yan ng ating Diyos na gawin natin. Mahalaga na nananalangin ang ating mga kapatid para sa atin, napakahalaga rin yan. Pero mayroon pang isang mahalaga na bagay na ipinauunawa sa atin ang salita ng Diyos upang yung tamang daan na dapat nating lakaran ay binibigay o ginigaya tayo ng ating Panginoon Diyos ay malakaran natin. Ang sabi ko rito, ulitin ko, God shows His way when we ask the Holy Spirit to intercede for us. Kasi bakit ko sinabi yun? Sabi rito sa Roma 8:26 hanggang 27, sabi rito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Kita nyo, di ba? Yung kahalaga ng Holy Spirit sa buhay natin para mag-intercede. Kasi siya yung nagpupuno ng ating mga kakulangan. At sabi rito, at siya'y dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sa verse 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Very clear to. Diba? Napakaliwanag. Kung gusto natin na kumpleto, maliwanag na maliwanag, perfect, na yung daan ng ating Diyos ang ating malakaran, let us ask the Holy Spirit to intercede for us. Ito yung sinasabing maliwanag dito sa Roma. Diba? Na ito'y maaaring nalilimutan ng marami. Diba? Maaaring nalilimutan na ng marami. Nakapanalangin na sa sarili, nakahingi ng tulong sa iba para isama siya sa panalangin, pero hindi pa nahihingi ng tulong ng Holy Spirit na siya man ay panalangin. Let us ask the Holy Spirit to intercede for us. Maaring tayo ay nag-i-struggle kung paanong mareresolba ang mga problema sa ating buhay. Kailangan natin yung intercessory prayer. The Holy Spirit magpo-provide siya ng solusyon para sa atin. Pang-anim na mahalaga na dapat nating makita upang yung daan ng Diyos ay maliwanag nating malakaran at makita when we work in collaboration with others' spiritual gift. Diba? Ito yung mahalaga sa body of Christ. Ang tinutukoy dito, hindi lamang tayo bilang individual na Kristiyano, kundi ang tinutukoy dito, tayo lahat bilang Kristiyano na nagtutulungan. Ang sabi dito, God shows His way when we work in collaboration with other spiritual gifts.
Pag sinabi natin collaboration, it has something to do with partnership. Nakipag-collaborate ka sa mga Kristiyano. May partnership na nangyayari doon. Maraming tao pa rin, gaya ng sinabi ko kanina, na sa kaayawan na malaman ng kapatid ang kanyang kalalagayan, sa kaayawan na para bagang masabi na siya ay walang-wala, sinasarili ang problema. Pero sabi rito, ano tayo sa mga kapatid, mag-open up tayo, makipag-collaborate. Alam niyo ba yung American mentality, yung mentality ng ibang bansa, na ito ay tinitle pa sa isang kanta ni Frank Sinatra. Sabi ron yung kantang very popular na My Way, di ba? Ano yung isang linya doon nakalagay? I did it my way. Di ba? Yung huling bahagi. And did it my way. Sarili lang. Ako lang. Di ba? Pero dito, salita ng Diyos, hindi ganoon. Hindi natin kaya. Kung sa ating sarili lamang, wala tayong magagawa. Kung sa ating sarili lamang tayo aasa, tayo nang pinakakawawa. Sabi rito, umasa tayo sa Diyos at sa tulong ng ating mga kapatid. Sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso 4:11 hanggang 13, sabi rito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Kita nyo, may mga gifts na ibinigay ng Diyos sa iba't ibang tao. Na sila yung iba'y apostol, yung iba'y propeta, yung iba'y ebanghilista, yung iba'y guro, yung iba'y pastor. Di ba? At iba pang posisyon. Ng purpose nun ay hindi lamang tayo magkaroon ng talent na kanya-kanya. Hindi tayo magkanya-kanya, hindi tayo upang magaling sa kanya-kanya nating gift. Kundi ang sabi rito, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Di ba? Napakaliwanag no? Hindi upang magkaroon ka ng pakinabang sa sarili mo lang. Kundi ano man ang meron ka, dapat makinabang ang body of Christ. Ano man ang problema mo, dapat matulungan ka ng body of Christ. Kasi yun ay opportunity sa sino man na makatulong, makapag-minister sa kapatid. Sa verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Sabi rito, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kita nyo? Diba? Ano yung purpose ng ating pakikipag-collaborate, pakikipag-partnership sa katawan ni Kristo? Sabi rito, upang maging matatag ang body of Christ as a whole. And as an individual, sabi rito, at upang maging ganap ang ating pagkatao. Diba? Both, may pakinabang. Kaya mahalaga na tayo ay mag-open up, gaya nga kagabi sa ating devotion, yung ating ginagawang gabi-gabi na devotion, ito yung naglalapit sa atin na kapag open up na tayo sa isa't isa. Di ba? Hindi sapat kasi na tayo magkakapamilya kung hindi natin ginagawa yung mga bagay na yun, hindi tayo nakakapag-open up. Di ba? Kaya tayo nakakapag-open up ng ating mga suliranin, ng ating mga kagalakan, ng ating pagpapasalamat sa Diyos. At yan ay bagay na hinihingi upang tayo sama-sama na makadaan sa tamang daan na binibigay sa atin ng ating Diyos. Ulitin ko, yung mga gifts na ibinigay sa bawat isa, yan ay ibinigay sa atin upang tayo ay magamit na instrumento para matulungan ng iba, para makapag-minister. Dito sa atin, sa pamilya, may mga binigyan ng gifts sa pagtugtog, sa pagkanta. Hindi yan para magamit nyo lang sa sarili nyong kagalingan, sa inyong pandinig. Kundi nakikita natin na yan ay ginagamit para makapag-minister sa ating lahat, maging sa iglesia. Hanggang sa tayo lahat ay sama-sama na mag-mature. Kaya tuloy maraming tao ang nagpe-fail
Dahil nga doon sa tinatawag na pagiging separatist. Yung pagiging sa sarili lamang niya. Na sa tingin niya ay, meron naman akong gift. Kaya ko naman. Kaya lang hindi iyon ang nais ng ating Diyos. Yung tinatawag pa rin pagsasama-sama, pagtutulungan, yung partnership. At alam natin ang isa sa talagang istorya o example sa Biblia na napatunayan na kung gaano kahalaga yung pagsasama-sama ng talento para maging mga partners ay yun nangyari kina Moises, Aaron at Hur. Diba? Kina Joshua at sa mga Israelita kung paano sila nagtagumpay sa paglaban sa mga Amalekita. Diba? Napakahalaga nun. At panghuli na dapat natin gawin para makita natin yung daan na pinadadaanan sa atin natin Diyos tungo dun sa maayos na buhay at kaligtasan. God shows His way when we rely on the Spirit to fight our battles for us. Sabi rito, na ipinakikita ng Diyos ang tamang daan para sa atin kung tayo ay mananangan sa banal na Espiritu, sa Espiritu na siyang nakipaglaban para sa ating pagkipaglaban. Sa Zacarias, ang sabi rito, sa Zacarias 4:6, ang sabi rito, very popular, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. Diba? Hindi sa ating kapangyarihan, hindi sa ating lakas, kundi dun sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya tigilan na natin sa ating buhay yung maging makasarili tayo ng Kristiyano na ayaw natin na makatulong ang ating mga kapatid sa ating pakipaglaban sa ating buhay Kristiyano. Napakahalaga ng tulong ng ating mga kapatid sa pagharap natin sa mga suliranin natin kinakaharap. Lalo tigit yung banal na Espiritu na siyang nakikipaglaban para sa atin. Kaya sinabi ko, kung sa sarili lamang natin kakayanan, wala. Sinong tao na nabuhay na napakamakapangyarihan ang nagawa pa rin niya sa sarili niya na naiyag doon ang kanyang buhay? Wala. Kung sa ating sarili lang tayo aasa. Di ba? Kaya napakahalaga sa pagtinignan natin yung sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 1:7 doon ay makikita natin na hayaan natin ang banal na Espiritu ang mag-infuse o maglagay sa atin ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng tinatawag na self-discipline. Sabi rito, ulitin ko, sabi rito, when we rely on the Holy Spirit to fight our battles. Marami ang nagpepel sa mga problema na kanilang kinakaharap kasi premature na sila ay nag-give up na doon sa tinatawag na kanilang mga frustrations and fears. Prematurely, hindi na sila nakapag-antay sa pagkilos ng Holy Spirit sa kanila. Kaya sabi sa atin, wait on the Lord. Wait on the Holy Spirit to move for us. Alam natin na meron tayo lahat na inaasahan sa Diyos. Amin po ba? Meron tayong inaasahan sa Diyos. Pero pag sinabi natin meron tayong inaasahan sa Diyos, para matanggap natin yung ating inaasahan, mag-antay tayo. Mag-antay tayo sa Diyos. Mag-antay tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Mangyayari lamang na tayo magtatagumpay kung hahayaan natin ang banal na Espiritu ang makipaglaban para sa atin. Kasi nga sabi nga niya, not by might, not by power, but by the Spirit, but by my Spirit. Manalangin tayo sa Diyos na ituro sa atin kung alin talaga ang mga battles na dapat natin labanan. Maraming battles, maraming struggles sa ating buhay, not worth fighting. Marami tayong mga kinakaharap
na hindi naman karapat-dapat na ating pangharapin. Hindi essential. Manalangin tayo sa Diyos na makipag-battle tayo, umarap tayo sa mga problema na talagang essential. Kasi marami tayong mga problema kinakaharap na wala, tayo lang talaga ang nag-create. Problema pero hindi naman pala talaga problema. Diba? Katunayan nga minsan kapag tayo mayroong mga kaaway na nakakagalit. Diba? Dahil sa patuloy na nating inilalagay itong galit at ano sa ating puso, isipan, diba? Hindi makatulog, lahat ganyan, diba? Pero yung kagalit mo, laging tulog. Kasi baliwala lang. Kaya sabi rito, not worth fighting. Ano ibig sabihin? Kalimutan mo yan. Walang kwenta yan. Nauubos lang, nai-stress ka lang dyan. Hindi mo kailangan na ma-stress sa mga bagay na yan. Kaya hilingin natin sa Diyos na ang harapin natin ay yung mga essentials talaga. Mga bagay na kapag kinaharap natin at magtitiwala tayo sa Diyos, ang tagumpay noon na magdudulot sa atin ang tinatawag na magandang buhay. Iwasan natin na labanan o makipag-struggle sa lahat ng problema natin hinaharap. Inuubos lamang natin yung ating lakas sa mga bagay na hindi naman karapat-dapat. Maging matalino tayo sa pagpili, sa pagharap sa mga problema na ating hinaharap. Sabi sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Bibigyan niya tayo ng katalinuhan, ng wisdom, para yung ating lakas ay hindi masayang sa mga bagay naman na walang kakwenta-kwenta. Yun lamang naman ang gustong puntuhin dito sa bahaging ito sa pangkilan. Huwag tayong ma-stress, huwag maubos ang ating panahon sa mga bagay nating ginagawa at mga iniisip na wala namang kakwenta-kwenta. Ang paglaanan natin ng panahon ay yung mga bagay na mahalaga talaga. Bilang huling mga talata, sabi rito sa Santiago 3:13 hanggang 17, sabi rito, patuloy na tayo pinagpapala ng ating Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag niyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Dito sa huling bahagi ng mga talatang ito, napakahalaga. Para patuloy natin na makita yung tamang daan na pinalalakaran sa ating Diyos. Dapat itong mga negatibong ating nakita rito, dapat hindi natin taglay. Dapat hindi natin pasan-pasan. Kasi may hirapan tayong maglakbay kung merong mga pabigat sa ating balikat na ito yung nagiging dahilan ng ating pagkasubso o ng ating pagkadapa. Alisin natin ang lahat ng iyon at damputin natin sa ating buhay yung mga magagandang bagay na inaasahan ng Diyos, kapahayagan na tayo talaga'y lumalakad ayon na sa kalooban ng ating Diyos. So umagang ito, napakahalagaan muli ng mga pagpapalang salita na ibinigay sa atin ng ating Diyos, gaya ng malimit nating paalala. Huwag lamang sa oras na ito tayo nagkaroon ng kaalaman. Ito'y tunay na makintal sa ating isipan at magkaroon ito ng bahagi, refleksyon sa ating buhay. Ulitin ko yung 7 bagay na dapat makita natin upang yung daan na ipinakikita sa atin ng ating Diyos ay ating malakaran patungo doon sa pagtatagumpay mula sa sitwasyong ating kinaalalagyan sa ating buhay sa ngayon. Ask the Lord na turuan tayo sa daan na dapat natin lakaran. Pangalawa, ask, seek, and knock. Pangatlo, confess our sin. Pang-apat, fix our eyes on Jesus.
Panlima, ask the Holy Spirit to intercede for us. Pang-anim, work in collaboration with other spiritual gifts. At yung pang-pito, rely on the Spirit to fight our battles. Muli, alam ko sa umagang to, tayo po lahat ay nakatanggap ng pagpapala. Amen po ba? Pagpapalang spiritual na dapat matapos nating tanggapin, magkaroon tayo ng tunay na pakinabang. Huwag nating sayangin ang ating narinig, i-apply na agad natin sa ating buhay. Kasi ito yung daan, ito yung kalooban ng Diyos na nais niya ay ating magawa. Pinagpala tayong lahat sa umagang ito. Salamat sa